Gagawa tayo ng relleno. Ganito ko gumawa ng relleno. Diyan, sa may batok ng bangus, may mga natitira pa dyan na mga tinik. Nakasiksik sa laman at saka sa balat. Kailangan aalisin mo yan. Lilinisin mong mabuti. Pagkatapos, dito sa buntot, ang technique dyan, ipupush mo lang siya habang hawak mo the rest of the bangus skin hanggang sa mailabas mo siya doon. Kuhanin mo yung mga natirang mga laman pa, may mga tinik pa din yan. Kung may mga nakadikit pa rin sa balat, kailangan maalis yan. Kasi pag sinabing relleno, talagang dapat walang tinik. Ito to, mga excess flesh mula sa buntot, ginugupit ko din yan. Ayan. Pagka medyo makapal pa, sinasama ko dun sa mga hihimayin. Pero pagka talagang puro tinik na, iniiwanan ko na yan. Tinatapon na lang siya. There you go. Tapos babalik na siya sa loob. Hilahin pa palabas ulit. Tapos dyan, sa may kanyang bandang dibdib, ay naroon ang kanyang hiwain natin yan. Dahil dyan, nakasiksik ang kanyang puso. Nakita nyo ba yun? Yan, kahit anong luto sa bangus, dapat inaalis yan dahil yan ay nagbibigay ng malansa na lasa sa mga sabaw at laman ng bangus. So ito, almost done. Gasa na natin. Double check kung meron pang mga natirang tinik. Meron sadyang mga tinik sa tabi na matigas. Okay lang yan kasi magsisilbi yan na patigas doon sa kanyang pinaka-skin para hindi siya madaling mapunit pagka nilalagyan na ng laman, tsaka para pag piniprito, firm pa din siya. So that's it. Gawa na, malinis na yung ganyan ang process ng paglilinis ng balat ng bangus. Ito naman yung kanyang pinaka-flesh. Minarinate ko siya sa toyo and calamansi. Tapos fried ko siya nang hindi masyadong tostado dahil hindi pwedeng matusta dahil mahirap siyang himayin at saka magkakaroon ng mga matitigas na parts pag kinakain mo na matigas, as in hindi naman crunchy, matigas lang talaga. So ayaw natin ng ganun. We just want to smooth and creamy laman ng relleno. Ganyan talaga ang process. Kailangan ay tatanggalan mo ng tinik and then dudurugin mo talaga to make sure na walang natitira na maliliit na tinik pa sa mga pagitan ng kanyang mga laman. Ayan. Medyo matagal na process kaya pakanta-kanta tayo dyan para malibang kasi anong oras na rin yan ng gabi, almost 11, past 11, magto 12. Ganyan talaga ang time ng paggawa. Pagka umaga kailangan, pagpupuyatan mo talaga sa gabi at gigising ka ng maaga para i-deliver mo ng fresh yung mga goods na ginagawa mo. Sige, kanta lang tayo. Bakit pang umalis? Pakiusap lang na huwag ka nang lumihis. Tayo mag-usap, teka lang, ika'y puminto. Huwag mo kong iwan na ayusin natin ito. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? At ayan, ganyan po talaga karaming sibuyas ang kailangan. Nakalimutan ko, napagsama ko na ang giniling at hinimay na bangus. Pork giniling at hinimay na bangus. Pickle relish at raisins. Ayun o, yung mga green-green na yun. Pickles yun. Naihalo ko kasi kagad. Bell peppers and cheese. Kompleto na ang ingredients. Meron tayong garlic, onion, ground pepper,
yung hinimay natin na fish. Nakakuha pa tayo ng buong onion na hindi nahiwa, pickle relish, raisins, cheese, bell pepper, at saka yung salt and pepper. Mas lamangan natin ng konti yung pepper ha, black pepper if you prefer, kasi para medyo magkaroon ng konting kick yung kanyang lasa. Ayan. Naglagay ako ng 3 eggs sa kalahati ng ating ginisa. Diyan ko na siya ibibit. Ganun din naman hirap maghugas, no? Pag after nyo nalalagyan siya ng egg, i-taste na siya ha. Kasi may possible na siya magkaroon ng tumabang dahil sa additional na eggs. Then after siya na mahaluan ng eggs, dapat i-review or ito-double check natin yan kung meron pang mga natitirang mga tinik, dahil importante sa relleno na wala siyang tinik. So yan, isa-isa, tingnan mabuti, magsuot ng eyeglasses, magdagdag ng ekstrang ilaw para walang makakalusot na tinik. And ito na yung process ng paglalagay ng meat sa skin, sa bangus skin. Kagaya ng ginagawa ko sa Shanghai, gumagamit din ako ng pastry bag para mas madali siyang isilid doon sa maliit na opening ng ating bangus. Pina-flatten ko yung lukot na skin ng bangus para mas madali siyang silidan ng meat, pagpagin ng konti ang marinade, at proper na paghahawak sa kanya is doon sa dami pa nakukuhang mga tinik. Meron pa din pala. So be very very careful sa mga tinik-tinik na yan. So, ayan, ipupush na natin sa loob. Ang hawak dapat doon sa batok ng bangus para hindi alalayan mo yung leeg niya, yung pinakaulo ng bangus, para hindi tuluyang maputol. And there you go. Angat mo lang siya, pagpag ng konti. Pag nakita mo, pagkaramdam mo na medyo halfway na yung kanyang nalalamanan, higa mo ulit siya. And then ipa-flatten doon sa bandang buntot, medyo ipipress mo ng konti kasi meron niyang hangin or meron niyang some bubble sa loob na dapat wala doon, kasi dapat siksik siya from tail to head. At saka kasi merong bubbles doon sa loob, pag pinirito mo siya, mapuputol kasi nga wala siyang laman. Ayan, siksikin pa natin. Sige pa, i-push mo lang yan. Mas madali yung process na gagamitan mo ng piping bag kesa sa kakamayin mo lang hanggang dun sa loob. Yun yung dating ginagawa namin until natutunan ko nga ito na gamitin para mas madali ang process. Malinis po ang kamay ko ha. Sure ako dyan. Huwag niyo pong gagawing basang-basa ng egg yung ating mixture ha. Kasi pagka pinrest nyo doon sa piping bag, sigurado na masyado siyang basa.
ayan na siya. Refers to travel na siya doon sa ating cooking oil. Careful, baka mapunit ang dahon, malalaglag ang bangus. And there goes the cooking oil. Hindi siya masyadong mainit pa nung ilagay ko. Kasi pagka masyadong mainit ang cooking oil at nilagay mo na may dahon ng saging, tatalsik yan lahat sa'yo. Ayaw natin ng ganon, diba? Ayan yung point. Na wag mo muna siyang gagalawin para ibaligtad dahil siguradong mapupunit. Kailangan lutong-luto bago mo sila baligtadin. And there goes the second batch ng ating relleno. Into the hot oil. Not so hot. Diba? Bongga na yan. And there goes our relleno, ladies and gentlemen. Love you all.